Ayan yung mga blessings na dadating, guys. Sabi ko sa inyo, may mga pagbabago na magaganap sa buhay nyo na magdadala ng mga blessings at saka mga wish. Grabe naman tong reading na to. Wish fulfillment, manifestation, growth and success, mga kapiksi. So, imay nyo itong lahat, guys, no? Mga changes, pagbabago, blessings, wish fulfillment, manifestation, tawag dito, growth, and yeah, so yun yung mga i-comment nyo sa baba, guys, no? I-mind nyo to para ma-remind kayo. Kaya ako kayo pinapamind, guys, para ma-remind kayo kung gaano kaganda yung mga energies na lumalabas para sa inyo, and you have to align yourself with these energies para ma-push out siya sa inyong 3D or sa inyong physical reality, para hindi hanggang tarot reading lang, no? Kundi ma-experience nyo talaga. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is 4th quarter kapalaran para ngayong October to December para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Alright. So, nakikita natin, mga kapiksi, no? For some of you guys, parang meron pa kayong mga attachments sa inyong past circumstances. Pero, parang meron, parang may pumipigil pa sa inyo para simulan yung mga bagong chapter ng buhay nyo, mga kapiksi. I'm sensing na parang hindi kayo matuloy-tuloy sa mga plano nyo because parang meron pa kayong roadblocks somewhere. Pag sinabing roadblocks, parang balakid, okay? Parang may pumipigil pa sa inyo, parang yung iba sa inyo medyo nagiging indecisive pa, and pinaplano nyo pang mabuti yung mga gusto nyong gawin, gusto nyong mangyari sa susunod ng chapter ng buhay nyo. And okay lang yan, mga kapiksi. Take your time, okay? Kailangan talaga yung magandang pagpaplano, but at the same time, baka din mabiktima kayo ng analysis paralysis kasi sometimes kapag sobrang nasosobrahan sa pag-iisip, no, hindi na nakakilos. Puro isip na lang, nawawala na ng action. So, you don't have to look at the big picture, mga kapiksi. Kumbaga, take one step at a time. Dun ka magsimula. At least, nagkakaroon ka ng progreso. Testing the waters, kumbaga. Wag madalian, wag malakihan. Mas maganda yung mga small steps, mini steps at least. Doon, kahit mga mini steps lang, makakita ka ng progress, mararamdaman mo na umuusad yung iyong pamumuhay, mga kapiksi. Alright? Nagkakaroon ng konting block sa inyong kaperahan, mga kapiksi, pero at the same time, ma-overcome nyo na to kasi unti-unti na tong magbubukas sa inyo dahil may mga opportunities na pwede kayong i-reconsider. Yung mga opportunities na to, guys, parang feeling ko past opportunities pa to, mga dating opportunity na dumating sa inyo, tas parang pagsisikapin nyo ulit silang aralin, i-reconsider, ganyan. And maaaring isa dun sa mga opportunity na yon yung magbukas ng pintuan ng mga blessings, pagpapala sa inyo, mga kapiksi. So, nandun yung block nyo. Probably, you just have to give it a little more time, mga kapiksi, okay? Bigyan nyo lang siya ng konting oras at panahon at atensyon. I mean, yung gusto nyong mangyari. And eventually, bubukas din yung pintuan ng mga blessings sa inyong buhay. And for some of you guys, feeling ko may humihila sa inyo pababa. Ibig sabihin may mga naiinggit, baka may mga naiinggit na tao, tas hilahin kayo pababa, siraan kayo, ganyan. So, mag-ingat, and wag masyadong patola, wag masyadong show off. Kaya ko kayo ina-advise na stay low-key para hindi kayo masyadong mainit sa mga mata ng mga inggitero or marites, ganyan. Kasi may mga tao na talaga na kapag nasobrahan sa inggit, gumagawa sila ng hindi maganda against dun sa mga taong kinainggitan nila. So, yun yung gusto
natin na maiwasan nyo yung hilahin kayo pababa, yung gawan kayo ng hindi maganda ng ibang tao. Kaya I always advise na stay low-key para hindi sila ma-provoke. Hindi nyo naman kasalanan, guys, na mainggit sila, no? It's their problem, it's not your problem. Pero sa sarili mo, you have to protect yourself. That's where I'm coming from, para hindi kayo mapahamak dahil sa pagkainggit ng ibang tao sa inyo. So magdasal din kayo, at the same time humingi ng protection para hindi kayo mapahamak. Alright? So yan yung mga maaaring yung ma-experience sa Sagittarius ngayong fourth quarter. Tingnan natin yung additional, itong mga ganap, no? Sa buhay nyo for 3 months. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna tong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And sa lahat na mag-avail ng course ngayong September, guys, no, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal. So mag-avail ka na kasi sobrang ganda talaga niyan. Tapos may freebie pa kayo. So hahatiin natin yung reading sa 3 spread, mga kapiksi, para sa October, November, December. Pero anytime sa loob ng 4th quarter, pwede nyo ma-experience tong mga energies na to. Sagittarius, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread, mga kapiksi. So medyo nagkakaroon tayo ng konting mga agam-agam, guys, pagdating sa kaperahan. Parang yung iba sa inyo meron kayong some kind of pinag-iipunan, tapos parang feeling nyo yung savings nyo or yung pinag-iipunan nyo hindi pa siya enough para sa inyo. And okay lang yan, guys, no? Basta ang importante is maging consistent kayo sa pagsisave. No matter how big, no matter how small, ang importante is yung habit of saving. Yung iba sa inyo kasi parang feeling ko meron kayong sinisave for the future. Parang gusto nyo bumili ng bahay. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Parang meron kayong some kind of housing loan na nilalakad ganyan. Or parang nagbibid kayo ng mga foreclosed na property siguro ganyan. Tapos parang hindi pa siya masyadong enough or baka hindi kayo yung napipili, ganyan. So, persist lang, mga kapiksi, no, kung ano yung para sa inyo. Pero I'm sensing this is more on household or baka meron kayong pinag-iipunan sa bahay nyo. Baka gusto nyo magpa-renovate or gusto nyo I don't know, basta sa loob ng bahay, mga kapiksi. Alright? So, ipon lang ng ipon, guys. Save lang ng save. Maano nyo rin yan, ma-achieve nyo rin yung mga goals nyo, mga kapiksi. And for some of you guys, no, parang may mga bisita or may mga reunion, yes. Reunion naman, hindi naman ito nakakagulat, no? Kasi ano to last quarter. So marami talagang mga tao na pwedeng makipagkita sa inyo, makipag-communicate sa inyo, ganyan. Para sa reunion or gathering. So medyo magiging busy din kayo, mga kapiksi. Sa relationship, guys, nakikita natin na mas lalo pang nagiging strong din yung inyong relationship with your partner or specific person. Pwedeng magkaibang lahi kayo, mga kapiksi. Or pwedeng meron ding nanghaharana sa inyo or nagsa-serenade or nanunuyo, no? Kung ikaw ay single or kung nagka-problema kayo ng person mo, parang sinusuyo ka nitong person mo. Pwedeng magkaibang lahi, baka foreigner siya or magkaiba kayo ng kultura or baka magkaiba kayo ng religion, mga kapiksi. So may mga ganong klaseng energy tayo na napipick up. Ayan yung mga blessings na dadating, guys. Sabi ko sa inyo, may mga pagbabago na magaganap sa buhay nyo na magdadala ng mga blessings at saka mga wish. Grabe naman tong reading na to. Wish fulfillment, manifestation,
growth and success, mga kapiksi. So, i-mind nyo itong lahat, guys, no? Mga changes, pagbabago, blessings, wish fulfillment, manifestation, tawag dito, growth, and yeah, so yun yung mga i-comment nyo sa baba, guys, no? I-mind nyo to para ma-remind kayo. Kaya ako kayo pinapamind, guys, para ma-remind kayo kung gaano kaganda yung mga energies na lumalabas para sa inyo, and you have to align yourself with these energies para ma-push out siya sa inyong 3D or sa inyong physical reality, para hindi hanggang tarot reading lang, no? Kundi ma-experience nyo talaga. So, i-mind nyo na to, mga kapiksi. Mind, blessings, mind, mga pagbabago, mind, wish fulfillment, no? Pag sinabing wish fulfillment, yung mga wishes nyo maaaring matupad or makita kayo ng manifestation, evidences sa inyong 3D or sa inyong physical reality na talagang dinidinig yung mga dasal nyo, mga kapiksi. And may mga unexpected, itong mga unexpected events na to, guys, ito yung mga life-changing na opportunities na magdadala sa inyo ng mga blessings talaga. So, grabe yung transformation. Hindi ko alam kung nararamdaman nyo, pero I'm sensing na ito'y paghahanda nyo papasok ng 2024. So, parang magbababay kayo sa old life nyo ngayong 2023 and i-welcome nyo yung 2024 ng napakaganda yung energy. Okay? So, i-declare nyo na yan, i-mind nyo na lahat yan, mga kapiksi. Comment down below sa baba. And every day, always tell yourself na akin ang kasaganaan, akin ang mga magagandang pagbabago, akin ang mga kung ano man yung pinamain ko para talagang ma-experience nyo, mga kapiksi, okay? And bago matapos yung taon, mga kapiksi, matatanggap nyo yung mga good karma na deserve nyo, mga rewards na deserve nyo based on your efforts. Sa relationship, guys, talaga sabi ko sa inyo, nagtutumibay, no, yung inyong relasyon. So, maganda yung daloy ng love department nyo, mga kapiksi, for some of you. Kung meron kayong mga inaplayan or may mga nilalakad na mga dokumento, bago matapos ang taon, mga kapiksi, matutuloy yan and matatanggap nyo yung mga offer na deserve nyo. Yeah. For some of you guys, parang lumalabas din yung pagiging competitive side nyo. Parang feeling ko na-excite kayo sa pagpasok ng 2024. Ingatan nyo lang yung masyadong, kasi bare months to, yung mga masyadong paglalasing, pag-iinom, ganyan. Baka mapaaway kayo, okay? So, anuhin nyo lang, moderate lang, mga kapiksi, and umiwas, wag maging patola, guys. Magkakaroon ka rin ng big break. Para magkakaroon ka ng big break sa sarili mo, parang mabibigyan ka ng time na makapagpahinga and makapag-assess, makapag-isip-isip kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. So, this is the best time for you to plan ahead. I-check mo kung ano yung mga goals mo na na-achieve mo ngayong 2023, and then kung ano yung mga gusto mong ipagpatuloy sa 2024, or kung meron kang gustong baguhin or may mga new plans ka, new goals, new set of goals and dreams, planuhin mo and para ahead of time, para ma-align mo yung sarili mo. Alright? So, napakaganda ng energy mo. Sagittarius, guys, yung mga pinapamain ko, i-comment nyo sa baba na i-mind nyo talaga yan, para talagang, tapos everyday sabihin nyo siya, araw-araw sa isip nyo, para talagang ma-align yung energy nyo. Pagpasok ng fourth quarter, ma-declare nyo na sa inyo talaga tong reading na to, mga kapiksi. Alright? So, ito yung ating money reading, guys, for September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.